Ngayong buwan ang ating bansa ay nagdiriwang ng Bible Month, buwan ng Biblia. Ano nga po ba ang Biblia? Ito ay itinuturing na sagradong aklat ng mga Kristiyano. Yaong mga taong may pananalig, may paniniwala, may pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa Diyos na nasusulat sa Old Testament, na siya di umanong lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng kasaysayan ng mundong ito. Siya ang lumikha rin ng mga tao. Isang aklat na naglalaman ng kwento ng sangkatauhan ng sanlibutan ng mga tao at ng Diyos na lumikha, na nasa kalangitan, na kanyang kinalalagyan at tahanan. Sa Biblia ring ito, malalaman ang kanyang uri ng kaligtasan na inaalok sa mga tao, dahil di umano ang tao ay nagkasala at kailangan maibalik ang naputol na relasyon dahil sa kasalanan, at may isinugo at ipinakilalang anak na tagapagligtas ng kaluluwa ng tao. Kahit mayroong ilang relihiyong hindi Kristiyano sa ating bansa, dahil ang ating bansa ay itinuring na Christian nation in Asia, syempre naniniwala rin sa Biblia, na dito nakasaad ang kwento, kasaysayan ng Kristyanismo o ng Diyos bago pa dumating si Kristo sa Old Testament, na bahagi nito. Minabuti ng ating pamahalaan na i-introduce o buhayin ang paniniwalang Kristyanismo o maka-Diyos, at ituro ang mga aral nito sa mga tao upang maiwasan ang pagiging masama at gawin ang mga mabubuting aral nito, dahil ang ating bansa ay nalulugmok na rin sa kasamaan, korupsyon, pagnanakaw, pagiging makasarili, kung kaya't maraming moral recovery programs na ang tinangkang gawin ng ating pamahalaan upang masawata ang kasamaang ito sa mga mamamayan at ganun din sa mga politiko. Lalo na, mayroon pa ring mga values education sa mga eskwelahan para sa mga mag-aaral, para matuwid ang buhay at hindi malihis ang landas o sumama din. Ang Biblia ay malaking maaaring makatulong sa pagbabago ng mga Pilipino. Ang tanong, makakatulong nga kaya? Magiging epektibo nga kaya? Umaasa, sana nga. Sa mga eskwelahan ay nais isulong o isabatas ang pagbabasa ng mga Biblia sa mga kabataan o mga mag-aaral. Sa aking pananaw, ang Quran ng Muslim ay may mga mabubuting aral din na pwedeng sundin. Noong panahon ni Presidente Rodrigo Duterte, ang Presidential Proclamation number 124 ukol sa pagbabasa ng Biblia, ukol sa paghikayat ng pagbasa ng Biblia, ay naisabatas at ipinag-uutos na gawin tuwing January, isang buwang paggunita sa pagbabasa o pagsunod sa aral ng Biblia. Ito ang National Bible Month. Ayon sa research ng Philippine Bible Society, nasa 55% ng mamamayang Pilipino ay walang sarili pang Biblia. At ayon sa kanila, makatutulong nga ang Biblia, ang pagbabasa ng aral ng Diyos sa pagbabago ng mga Pilipino. Mayroon pa ring Bread International Society na naitatag upang humikayat sa mga mamamayan na magbasa muli ng Biblia, lalo na sa mga kabataan. Mayroon ding mga simbahan o grupo na patuloy na nagsisipamigay ng mga libreng Biblia sa mga paaralan, sa mga pamahalaan, para ito ay gamitin sa kaligtasan at pagbabago. Sa ganang akin, totoo nga naman, malaking bagay ang naituturo ng Biblia na pagbabago sa buhay ng tao. Maraming mga kulungan tayong binisita at mga eskwelahan na dinayo, at nung tayo ay miyembro ng Campus Crusade for Christ sa Adamson University sa Kamaynilaan, kami ay nagtitipon-tipon at nagtutulungan ng pagpapalago kasama ang ibang kasapi ng aming samahan ng mga estudyanteng Kristiyano sa loob ng mga paaralan upang hindi lumaganap ang kasamaan siyempre na rin.
Isa ang aming paaralan noon na maraming mga away-away ng fraternity, mga kabataang nalululong sa masamang bisyo, relasyon, kahalayan at mga awayan. Gusto rin namin na maituro ang kaligtasan ng kaluluwa na itinuturo ng Panginoong Hesukristo sa mga mag-aaral, maging sa pamilya o sa labas man. At nakita namin na hindi kami naiimpluwensyahan ng mga iba't ibang grupo na may iba't ibang pinagkakaabalahang hindi naman Diyos at pagiging mabuting mamamayan, kundi away at kasamaan o barkadahan lamang ang kanilang isinasagawa o binubuo. Siyempre, Biblia rin ang aming ginagamit at pinag-aaralan. Natututo kaming manalangin, maging mabuting estudyante, maging mabuting mga anak, maging mabuting mamamayan, na siya kong pinagpapasalamat at doon ako unang nahuli ng Panginoon na mas lumalim pa at maging tagapaghayag ng salita ng Diyos at mag-disciple nga ng kapwa estudyante ng mga kaluluwa. Turuan silang lumago sa pagkilala at pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo sa aral ng Biblia ng mga mabubuti. Ganun din sa mga simbahang aming dinadaluhan. Kami rin ay natututo rin ng mga awitin mula sa Biblia kinuha. Tama, sa mga paaralan ay dapat itinuturo niyan mga bata pa lamang. Naalala ko po nung maliit ako, meron tayo sa mga paaralan na good manners and right conduct, mga values education na ngayon. Sa government, yung moral recovery. Kailangan gawin iyan ang pagtuturo ng kabutihang asal gamit ang Biblia para yun na nga, malesen ang kasamaan, maging banal, matuwid ang tao. Kung yan nga sana ang nais ng ating pamahalaan. Ipagpatuloy sa kabataan pa lamang, wag yung matandaan na. Oo, meron pa ring nababago at nagsusuko ng buhay kay Kristo sa katandaan nila. Meron din hindi naman dahil sanay na sila sa kasamaan at layo ng kamunduhan at ang sarap ng mga pagnanakaw at ang sarap ng imoralidad, ng kalaswaan na kanilang natutunan nung sila ay kabataan pa o bata pa at nakita nila maaaring sa kapaligiran at sa kanilang mga magulang at namanang mga kaugalian o nakuha sa mga eskwelahan. Kung kaya't minsan sa pagmatanda na mahirap ng mai-evangelize o mahirap ng maturuan. Subalit ang mga bata kung tuturuan ayon sa Proverbs 22 verse 6 ay ituro mo sa kanila ang landas na kanilang dapat tunguhan upang sa kanilang pagtanda ay hindi nila ito malilimutan. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin ng matuwid ding pamumuhay. Maliban na tayo ay maligtas. Kasunod nito ang patuloy na pagbabago. Ang pagtanggap kay Kristo, ang pagpapasakop sa kabutihan na nais ni Kristong buhay, ang pagkilala sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. Kasunod nito ang kailangan pagbabago, katunayan ng ating kaligtasan, na tunay ang ating pagsampalataya, ang pagtanggap sa Kanya, na tunay ang ating pagtalikod sa kasalanan, tunay ang ating pagsisisi. Dapat makita sa atin ang katuwiran, kabanalan, paglayo na sa kasalanan. Yan ang dapat bigyang diin sa pagbabasa ng Biblia o pagtuturo sa lahat ng mga pamahalaan, sa mga munisipyo, sa mga flag ceremony, sa mga Bible school studies na ilalagay, dadalhin sa mga opisina o anumang okasyon. Dapat ang mangangaral ay alam niya kung ano ang purpose ng Biblia, ng aral ng Diyos, at ano ang nais ng Diyos na gawin natin sa ating buhay na ito habang tayo ay nasa lupa pa. Hindi dapat sila mga bulag na tagapangaral sa buhay at gawa, hindi sa bibig lang. Tinatakot din ng aral ng Biblia ang tao dapat na may kabilang buhay na pag tayo namatay, dalawa ang pupuntahan, langit o impyerno. Kaya dapat matakot ang tao sa patuloy na paggawa ng kasamaan, kung hindi siya mapabibilang sa kaharian ng Diyos sa kabilang buhay. Kung mababaw at hindi tunay ang kanyang gagawing pagsampalataya kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, at kung siya muling magbabalik baboy, tutuloy sa kasamaan, walang kwenta o walang gawa ang kanyang uri ng pananampalatayang inilagak kay Kristo. Ito'y isang huwad lamang. Gamat sa paggawa ng kabutihan ay nagkakaiba-iba rin po ang pananaw ng mga mangangaral, tuwid na mangangaral at bulag na mangangaral.
ng tunay na mangangaral ni Kristo at ng mga bulag at huwad na mga mangangaral na gamit lamang ng kaaway ni Kristo, ng dyablo. Ang aral ni Kristo ay itinuturo ang matuwid na pamumuhay, ang pagiging banal, ang pagtutuwid ng maling nakasanayang buhay. Tinuturo ang pagtuturo sa lahat ng mga bata, ng mga anak habang sila ay bata pa, upang sa kanilang paglaki, aral ng Diyos ang kanilang daladala. Sa bahay, dapat maituro din ng mga magulang at maipakita at matrain ang kanilang mga anak sa kabanalan, katuwiran, pagiging matuwid ng mga magulang, hindi ang kasamaan, na aral na pwedeng makuha rin sa Biblia. Kung ang mga magulang ay tunay na pasasakop nga kay Kristo at susundin ang aral niya, hindi lamang siya ang tatanggapin na tagapagligtas si Kristo, kundi tatanggapin at susundin din yung aral niya. Ito ay isang desisyon na pwedeng gawin ninuman ng bata, ng kabataan, ng nanay, tatay, ng mga matatanda, ng nasa pamahalaan. Pwedeng baliwalain. Pwedeng sa isip lang pero hindi sa gawa. Pwedeng sa puso lang daw pero hindi rin sa gawa. So, ang layunin ng ating pamahalaan, sana'y makatulong nga ang Biblia sa pagbabago ng buhay ng tao. Bagamat hindi tinutumbok ang kaligtasan, pero may mangangaral na pailit niyang ituturo ang kaligtasan na pangunahing layunin ng Biblia sa huling araw, na maligtas ang tao mula sa kasalanan. Liban pa doon sa pagbabagong hinihingi kung tayo ay susuko ng buhay kay Kristo o sa Diyos. Alam niyo po, maraming mga eskwelahan na Christian na itinuturo na kung ano ang kaligtasan, anong uri ng pamumuhay na nais ng Diyos. Maganda yan. May mga simbahan din na itinuturo yan. Merong eskwelahan at simbahan din na hindi tunay na itinuturo ang tunay na kabanalan, ang paglakad sa katuwiran, kabanalan, paglayo sa kasalanan. Merong mga simbahan din at mga eskwelahan na kinakikitaan ang kanilang mga manggagawa o ng hindi matuwid na buhay, kung kaya't ito ang nakikita at nagagaya. Kung kaya't ang aral ng Panginoon ay ang paglalagay ng matutuwid na leader sa bawat institusyon upang o simbahan o paaralan o sa bahay, mabubuting magulang, matutuwid na magulang, upang sila ay maging huwaran at tularan ng mga nakababata. Ngunit kung masama ang nangunguna sa pamilya, sa eskwelahan, sa mga simbahan daw o sa mga pamahalaan, sila pa ang masasama, nang re-rape, nang gagahasa, nagnanakaw, magpapatuloy ang kasamaan dahil walang magsilbing ilaw, walang magsilbing asin, lahat nagiging dilim. Dahil konti lamang naman, pag kaligtasan pag-uusapan, sabi ni Kristo, konti lamang ang maliligtas, kundi yun lamang, tunay na sumusunod sa Diyos, tunay na lumalayo sa kasalanan, tunay na isinasapamuhay, ginagawa ang aral, hindi pinakikinggan lamang. Yun din ang itinuturing niyang kanyang kapamilya at hindi niya kikilalanin ang mga taong bumabalik sa kasalanan at hindi niya kikilalanin ang nagpapatuloy sa kasalanan. Gaano man sila kagaling, mangaral, magpalayas ng demonyo, gumawa ng mga dakilang bagay sa pangalan ng Diyos, ngunit kung sila'y tumutuloy sa kasamaan, hindi sila kikilalanin. Huwag nawang maging palamuti ang mga Biblia sa bahay, sa eskwelahan, sa pamahalaan, sa simbahan. Naway ang tunay na aral ng Diyos ay gawin upang sila ay gabayan, samahan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gagabayan, bababa ang banal na Espiritu Santo, mananahan sa mga tao. Yan ang magbibigay ng kapangyarihan ng pagbabago. Dahil kung wala rin lamang ang gabay ng Holy Spirit, utak lamang ang gagamitin o ang sinaksakan ng aral, wala ring mababago. Dahil walang driving force, walang Diyos na nagsisita, naggagabay, nagtuturo. Sarili lamang ang nagtuturo. So ang Biblia, ang mga aral dito, pwede nating sundin, pwede nating hindi. Pero kung susundin natin ang tamang aral, doon tayo magkakaroon ng tunay na relasyon. Pero kung hindi tama ang aral, mali ang turo, mali ang pamumuhay, hindi rin mananahan ang Diyos sa ating buhay. At wala ring magiging pagbabago. Yan ang pinakamahalaga na dapat makita ng bawat tao.
Dahil kaya, bakit maraming mangangaral, bakit maraming Kristiyano ang nabubuhay sa kasamaan? Kasi walang Diyos, walang relasyon, walang tunay na pagsuko, walang tunay na pagtalikod sa kasalanan, walang kahandaang magbago, walang kahandaang magpatotoo. Sarili lang ang sinusunod. Bagamat walang magagawa din ang Diyos sa mga taong ganyan, sinabi niya sa Roma 1:15, na wala siyang magagawa kung ayaw ng tao. Desisyon niya ng tao eh. So, kailangan lamang makumbinsi ang mga tao na handang sumunod sa Panginoon, bagamat konti lang ang maliligtas ayon sa aral ni Kristo. Yaon lamang tatahakin ang landas ng katuwiran at kabanalan, yaon lamang dadaan sa makipot na landas na ang tungo ay buhay na walang hanggan at paggabay ng Diyos. At ang nais kasi nila ay ang maluwang na daanan at ang kasalanan, kalayawan, kasamaan, pag-enjoy ng sarili, pagsunod sa dikta ng dyablo sa buhay nila. Uulitin po natin, magiging epektibo lamang ang pangangaral ng mga aral mula sa Biblia ng mga pamumuhay ng matuwid kung ito ay naipangangaral ng hindi bulag na mangangaral, kundi tunay na mangangaral ni Kristo, tunay niyang alagad. Okay? Kung ito ay makikita sa buhay ng mga taong nagpapatotoo, nagkikwento tungkol sa Diyos nila. Sa buhay nila'y makikita. Okay? So, maaaring makatulong ang Biblia. Pagdala ito, pag ito ay dala ng mga at ipinangangaral at ipinamumuhay ng mga tatay-nanay, ng mga mangangaral na tunay, nasa pamahalaan na naniniwala kay Kristo sa aral ng katuwiran at kabanalan at paglayo sa kasalanan na bago rin ni Kristo. Kung ito ay makikita sa mga paaralan din, sa mga tagapanguna. Ngunit kung ito ay dadalhin ng mga maling tagapangaral, parang suntok sa buwan ang inaasahan nating pagbabago. Okay? Maging ang Diyos sa kanyang pagnanais na maligtas ay ang tao, ay ito ay baka sakali lang din. Kung merong magbabalik sa kanya, tunay na magsusuko ng buhay, tunay na susunod, yun lamang ang inaantay ng Diyos. Ang kasamaan ay tunay na lalaganap lalo na sa huling araw, pero ang maliligtas, sabi ng Panginoong Hesukristo, yun lamang magpapakabanal, magpapatuloy. Yung mga matuwid na magpapatuloy, yun lang maliligtas. Ang magpapatuloy sa kasamaan at ang karumihan ay hindi maliligtas. Ating pamahalaan, ang kailangan lamang naman natin, malesen ang kasamaan para umayos ang ating pamamahala. There will be no more corruptions na marami, at magiging maayos ang ating bansa mula sa mga krimen. Walang kabataang may involved sa masamang pamumuhay, sa krimen. Ang mga tao hindi na magnanakaw, hindi na mga hold up, hindi na papatay. Matututunan nila ang aral sana ng Diyos. So yan ang purpose ng Bible Month. At sa ating pamahalaan, mga nanunungkulan na wala pang Diyos o wala pang tunay na relasyon, sana maakay sila ng mga matuwid na mga mangangaral, matutuwid na mga tao na may relasyon talaga sa Diyos. Baka gustuhin din nila. Hindi ng payo natin sa ilang mga mambabatas sa ating lalawigan ng mga nakakausap natin na mayroong background ng pagkabasa ng Biblia, may background ng pagsuko daw ng buhay. Kinakailangan silang patuloy na magpaakay sa mga taong may relasyon sa Diyos, tunay na nagtuturo ng aral ng kabanalan at katuwiran at paglayo sa kasalanan, upang sila magsilbing ilaw sa mga pamahalaan at hindi maging dilim. Sila magiging instrumento ng kaligtasan ng mga taong ito. Sila ay tunay na makaiipon ng kayamanan sa langit. Sila ay tunay na magiging sugo at tagapag-alagad ni Kristo. Sila ay tunay na maliligtas. Dahil sila ay masusumpungan na tapat hanggang wakas kung sila ay pumanaw sa paghuhukom. Sila ang papapasukin at gagawaran ni Kristo ng "Well done, my good and faithful servant." Naging well done ang ginawa, naging good ang ginawa, naging faithful ang ginawa, naging servant siya ng Panginoong Hesukristo. Tunay na buhay sa katuwiran, kabanalan, lumayo sa kasalanan. Nagdesisyong magbago, magtuwid,
nagdesisyong lumayo sa kasalanan, nagdesisyong tunay na magsisi, nagdesisyong tunay na maging patotoo ni Kristo sa mundong ito. Sinasabi sa Bible na ang taong wala pa kay Kristo, siya ang nagpapatuloy sa kasalanan. Sabihin, kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala. Nagpapalago ka, tunay na sumusunod ka na, patay na ka na sa sarili o sa mundo, nabubuhay ka na lamang para sa Diyos, kay Kristo. Mula nang makilala at kinilala si Jesus at tinanggap sa buhay, naghahanap ka na ng mabubuting aral o gawain na nais na ng Diyos. Yan ang kapangyarihan ng pagbabago na nakapaloob sa loob ng Biblia na ipinangaral ng mga alagad ni Kristo at ni Kristo na kanilang nasaksihan kay Kristo at nararamdaman sa buhay nila nung umakit na sa langit si Kristo. Yan din ang maaaring maranasan na paggabay ng Diyos sa buhay ng tao kung tunay silang papasakop sa Diyos ng Biblia. Bibliang kinapapalooban ng mga aral, karanasan, buhay ni Kristo at ng kanyang mga alagad, ng mga pangako, ng mga babala, ng mga banta ng Diyos sa hindi susunod. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co. Reporting.